DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Huwebes na tayo ngayon, 4th of July. Ay, holiday ngayon dyan sa Estados Unidos, ha. Sa ulo ng ating mga balita, pagdinig sa panukalang 6.352 trillion peso national budget para sa 2025, prioridad ng Kamara. Senator Nancy Binay at Senator Alan Peter Cayetano nagbangayan sa hearing kaugnay ng bagong gusali ng Senado. Pagtaas ng sweldo ng mga guro suportado ng bagong DepEd Secretary. Kamara nababahala sa sunod-sunod na pagkakabingwit ng mga iligal na droga sa karagatan ng Ilocos Sur. Monster ship ng China balik sa Ayungin Shoal. Tatlong drug pusher arestado naman sa bypass operation sa Laguna. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin, FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na maaprubahan ang panukalang 6.352 trillion national budget para sa susunod na taon dahil ito'y bibigyan ng prioridad sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Ang pahayag ay ginawa ni Romualdez isang araw matapos na aprubahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang pambansang budget para sa 2025. Mas mataas ito ng 10.1% kumpara sa kasalukuyang national budget. Ayon kay Romualdez, magdodoble kayo ng mga mababatas para maipasa ang 2025 General Appropriations Bill. Bukod sa una nilang commitment na maipasa ang nalalabing priority measures ng Legislative, Executive and Development Advisory Council bago ang break sa pagtatapos naman ng Setyembre. Sinabi pa ng Speaker na titiyakin ng Kamara na magkakaroon ng sapat na pondo ang edukasyon, agrikultura, modernization ng Armed Forces of the Philippines, programa para sa kapakanan ng mga tauhan nito, infrastruktura at legacy projects ng Pangulong BBM. Kasama rin sa paglalaanan ng budget ang mga programa upang bababa ang presyo ng pagkain at mapabilis ang pag-unlad ng bansa. Kasama rin sa paglalaanan ng budget ang iba pang mga programa katulad ng pagbangon ng ekonomiya at pagtugon sa pangangailangan ng mga mahihirap. Magbubukas ang sesyon ng 19th Congress sa July 22. Kasabay ng ikatlong State of the Nation address ng Pangulo sa Batasan Complex sa Quezon City. Nauwi naman sa minitang pagtatalo ni Senators Nancy Binay at Alan Peter Cayetano ang pagdinig ng Senate Committee on Accounts sa kontrobersyal na bagong gusali ng Senado. Ito ay makarang mapikon si Senator Binay ng pagsabihan siya ni Senator Cayetano na may kinalaman sa lumalabong budget ng Senate building na dating 8.9 billion lamang naging 23 billion pesos. Nang ang talaka ng dalawang senador ay naging personalan at nauwi ang kanilang diskusyon sa nating iringan ng Makati at Taguig LGUs. Ang pinakamatinding senaryo ay nang mag-walk out ang senadora at tinawag ito ni Cayetano na nabuang na. Sinabi pa ni Cayetano sa mambabatas na tapusin natin ito ng maayos. Nabuang ka na, day. Senado ito ng Pilipinas, hindi palengke. Nagugat ang talaka ng dalawang senador sa issue ng 23 billion peso cost estimate ng itinatayong gusali ng Senado na kinestyon naman ni Senate President Chis Escudero. Si Senator Binay ang dating chairperson ng Senate Committee on Accounts, ngunit hawak na ito ngayon ni Cayetano matapos magpalit ng liderato ang Senado. Point to, ma'am, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Chairman. Walang nag-bring up dito ng ibang issue. Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag ng maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue.
Hindi po ako naggugulo, Mr. Chairman. Sige, sa pagpasok po pala, gulo man na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Pero hindi ako. Ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero sinabi ko ba na Alan Peter Cayetano ang sumasaksak sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Yan po ang Senado natin. Sa iba pang mga balita, kinumpirma naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na may isang dating mataas na opisyal ng gobyerno ang nagtangkang kumuha ng gaming licenses para sa ilang POGO applicants na sangkot sa iligal na aktibidad at kamakailan lamang ay ni-raid sa Pampanga. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, dapat ding imbestigahan ang suspicious activities ng dating opisyal ng gobyerno at conduits nito sa pagbibigay ng lisensya sa mga aplikante ng POGO na may kahina-hinalang background. Sinabi ni Tenco na ibubunyag niya sa tamang forum ang identity ng dating miyembro ng gabinete na naglalabi para sa mga iligal na POGO, gayon din sa iba pang mga detalye na humantong sa pag-usbong ng iligal at criminal offshore gaming operations sa bansa. Iginit pa ng PAGCOR Chair bilang isang regulator, ang kanilang trabaho ay tiyakin na may valid licenses lamang ang maaaring makapag-operate ng lahat ng uri ng sugal at gaming activities, maging ito man ay land-based casino o online platform. Matay na rin ito sa interes ng gobyerno na sugpuin ang may illegal na mga operator kabilang ang mga tinatawag na offshore gaming operators o POGO at ang kanilang mga backer dahil ang criminal activities ay nauugnay sa kanilang illegal na operasyon at nagdudulot na matinding banta sa mga mamamayang Pilipino. Mukhang nahulaan na yata kung sino itong pinanghuhulaan ng 2x2 mukhang tumama naman yung karamihan ng hula, ha? Grabe naman kayo. Wala naman sa choices ang sirena. Dating sekretary, hindi dating sirena. Wag nga kayong ganyan. Wala naman ganun sinasabi yun ng dating sirena. Syokoy! 9 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Pag-aaralan ng incoming Education Secretary na si Senator Sani Angara ang panukalang itaas sa 50,000 pesos ang entry level ng salary ng mga guro. Ayon kay Angara, nais niyang magkaroon ng maayos na sweldo, benepisyo at working condition ng mga public school teachers. Naniniwala si Senador Angara o Secretary Angara na mapapabuti ang kalidad ng edukasyon at magkakaroon ng best at brightest sa sektor kapag inspired ang mga guro. Pebrero nang naghain ng Makabayan Block ng panukalang itaas sa 50,000 pesos ang entry-level salary ng mga teacher sa mga pampublikong paaralan. Plano namang kausapin ng incoming Education Secretary na si Sani Angara ang mga kapwa nito senador bago formal na manungkulan bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Partikular na nais makausap ng senador sina Senator Sherwin Gatchalian, Grace Poe at Senate President Jesus Escudero na silang mangunguna sa pagtalakay sa 2025 national budget. Ayon kay Angara, layo niyang pasalamatan at ihayag sa mga ito ang kanyang kahandaang makipagtulungan bilang DepEd Secretary. Bukod pa rito, susubukan rin ng senador na makadalo sa pagbubukas ng sesyon ng Senado sa July 11 kung kakayanin ng schedule. Nabatid na July 19 pa magsisimula o uupo bilang DepEd Secretary si Angara. Hinihintay nito ang petsa ng kanyang oath-taking. Muling naispata naman ang monsters ship ng China sa Yungan Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa US maritime expert na si Ray Powell, nagbalik ang 165 meters China Coast Guard 5901 para sa panibagong intrusive patrol sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasama ng pinakamalaking barko ng Coast Guard ng China, ang
o sa buong mundo ang CCG vessel 5203 pero wala pang kumpirmasyon ng Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard. Noong Hunyo 27, unang napaulat na dumaan ang monster ship sa 12 maritime feature ng West Philippine Sea sa nakalipas na 10 araw. Dumistansya ang Department of National Defense o DND kaugnay ng pahayag ni Senator Amy Marcos na may posibilidad umanong magpakawala ng hypersonic missile ang China laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa inilabas na pahayag ng DND, sinabi nitong walang basihan para magkomento ang ahensya sa pahayag na ito ng senadora dahil wala pa silang nakikita o nababasa ukol sa umano'y pagpapakawala ng hypersonic missile ng China kung kinakailangan. Samantala, nagpahayag naman ang kahandaan ng Armed Forces of the Philippines na makipag-ugnayan sa senadora. Kaugnay nito at sinasabing handa silang gumawa ng mahagang para matiyak ang seguridad ng bansa. Oras na makakuha ng detalye ukol sa nasabing plano ng China. Matatandang nag-post si Senator Amy ng video sa kanyang Facebook page kung saan sinasabi nito na nakikita niya ang plano ng China na gumamit ng hypersonic missiles laban sa ating bansa. Ipinagpag naman lamang ng National Security Council ang pahayag ni Senator Amy Marcos na target ng hypersonic missile ng China ang 25 lugar sa Pilipinas. Ayon sa spokesperson ng National Security Council na si Jonathan Balaya, wala silang namomonitor na anumang imminent attack mula sa Beijing. May cordial relations para naman ang Pilipinas at ang China at kumita din ang dalawang bansa na pag-usapan ang anumang pagkakaiba. Samantala, ang Armed Forces of the Philippines nagpahayag naman na sinuseryoso nga nilang pahayag ni Senator Marcos at nakikipag-ugnayan sila rito para sa karagdagang impormasyon. Sa hindi na mabilang na pagkakataon, nagkasundo naman ang Pilipinas at China na pahupayan ang tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa ng panibagong commitment sa bilateral consultation mechanism on the South China Sea matapos ang malapiratang harassment ng China Coast Guard sa Yungin Shoal. Pinaunahan ni na DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Vice Foreign Minister Shen Xiaodong ang delegasyon ng Pilipinas at China sa ikasyam na pagpupulong ng BCM. Nagkaroon mano ng prangka at constructive discussion ng dalawang bansa kaugnay ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kumapila naman si China Foreign Ministry spokesperson Mao Ning sa Pilipinas na protektahan ang kanilang mga kababayan na nasa bansa. Kasunod dito ng kaso ng kidnapping at pagpatay sa dalawang negosyanteng Chinese sa Camarines Sur. Ayon kay Mao, dapat gawin ng Pilipinas ang lahat ng makakaya para sa investigasyon ng naturang kaso at gumawa ng mahakbang para maprotektahan ang mga Chinese nationals. Mamamatid na patuloy ang investigasyon ng Philippine National Police sa anti-kidnapping group sa naturang insidente at sa ngayon na hindi pa rin matukoy kung ano motibo ng nangyaring krimen. Pabor ang mayoriya ng mga Pilipino na idaan sa diplomatikong paraan ang pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa survey ng Pulse Asia mula May 5 hanggang 9, 64% ng mga Pinoy ang nagsasabing kailangan na ang Code of Conduct ng claiming countries. 61% naman ang naniniwalang mapapahupa ang tensyon kung aalisin ng China ang kanilang mga barko sa exclusive economic zone ng bansa. Para naman sa 49%, dapat bayaran ng Beijing ang Pilipinas sa mga nasira nitong coral reef na inaangking bahagi ng karagatan. Nakasalalay na sa Kongreso ang usapin kaugnay ng panukalang Mandatory Reserve Officer Training Corps o ROTC. Ito ang sinabi na incoming Education Secretary Senator Sani Angara kaugnay ng pagbabalik ng naturang programa. Ayon kay Angara, hinihintay na lamang niyan desisyon ng Senado at ng Kamara ukol dito. Nakahanda naman siyang sundin kung ano man ang magiging desisyon ng dalawang kapulungan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Oy mga misis, amoy araw ba si Muso kapag nanggagaling sa mga lakwatsa o galing eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. At eto po naman ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Kasi kailangan ho ninyo ng Shield Bath Soap kapag kayo nagpagulong-gulong doon sa item, isa sa mga items na ginamit natin sa ating mahiwagang tunog. Ayan, ano yang gumulong-gulong na yan sa isang bagay na pwede nating pagulungan. Siyempre, pag gumulong ka, di ba? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sunod ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong mga sagot. Isang sagot lang pala. Ayan, kung ano ho yung pinagulong at saan ho gumulong. Ayan, isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At para ho naman sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ulitin natin isang lang beses lamang ho sasagot nang sa gayon patuloy hong mabilang ang inyo pong mga entries. Ayan, okay. Yung iba kasi nagpapadoble-doble ng sagot kaya nagkakaproblema tayo kuminsan Hindi po tinatanggap ng system. Ayan, okay. At muli ang atin din paalala sa ating mga suki, July 31 na po ang deadline ng pagpapadala ng inyong mga entries para po sa Pagcor Photo Contest 2024. Ang tema nga po nito ay Harvest Time. Pagpapakita ng pagpaparangal, pagkilala at pagsaludo sa ating pong mga magsasaka, sa mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura, kasama huy nasa livestock industry, para masiguro ang food security ng ating bansa. Ayon po sa Pagcor Chair na si Altenco, nasa 32.7% ang itinaas na ng mga entries kung ikukumpara noong 2023. Kaya naman ang premyo tumaas din. 2.23 million pesos na ang total prizes. At ito'y mahahati sa conventional categories. Meron pong mobile at drone categories. 8 ang tatanghaling grand winner para sa conventional category. Tatanggap sila ng tig 100,000 pesos. Medyo mahirap kasi ito dahil bibihira na gumagamit ng conventional camera. Tapos doon naman sa mobile category o mga larawang kuha ng anumang mobile device, 8 rin naman nanalo, tatanggap ng tig 50,000 pesos. At sa mga kuha naman ng drone camera, gamit po sa drone category, tig 50,000 pesos din po. Ang hindi siswertehin, doon na ho tayo sa consolation prizes. Ang inyo pong mga entries ay papadala ho ninyo dapat may 4 July 31 sa www.pagcor.ph/photocon 2024 para mapabilang ang inyo pong mga entries. Sabi po ni Chairman Altenco, huwag nang magpahuli. Humabol na ngayon pa lang bago ang deadline. Maganda umaga, Pilipinas! Tunog na bangka ng isang 21 anyos na estudyante natagpuan sa Bacnotan, La Union. Naibag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy. Katarungan ang isinisigaw ng mga kaanak ng isang 21 anyos na engineering student ng University of the Cordillera sa Baguio City. Ito'y matapos matagpuan ang sunog na katawan ni Mark Dave Galario Valdez sa Barangay Quirino, Bacnotan, La Union. Nag-aaral ito sa University of the Cordillera sa Baguio City at nakatira sa Barangay Alipampang, Posorobia, Pangasinan. Batay sa investigasyon ng pulisya, natagpuan ng 56 anyos na truck driver na si Hermin Pascual Geronimo ang sunog na bangkay ni Mark Dave Valdez sa gilid ng kalsada sa Bacnotan, La Union. Ipinarada nito ang minamanayang truck para umihi nang mamataan ang sunog na bangkay. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang PNP para alamin ang motibo at pagkakilanlan ng suspect sa naturang krimen. Para sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabarita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy. Diyos na Gina. 7 million pesos na alaga naman ang shabu na kumpiska ng PNP Quezon sa isang buwang operasyon. Detalye ng balita mula kay Aris 33 Benji Antoquia. Benji, good morning.
Batay sa 76 drugs operation ng Quezon PNP Command, pumalo sa mahigit 7 milyon pesos halaga ng shabu ang kanilang nakumpiska buhat sa 78 kataong mga drug suspects ang kanilang naaresto sa loob ng isang buwan, kabilang dito ang marijuana. Sa isinagawang Peace and Order campaign para sa buwan ng June 2024, 58 katao ng most wanted ang naaresto, 956 katao naman sa illegal gambling, 110 katao sa illegal fishing at 11 katao naman sa illegal firearms, habang 11,045 kataong lumabag sa traffic violations. Samantala, nakahold ngayon ang drug bypass operation sa Lucena City matapos makulong sa Congress ng makontempt ang 8 miyembro ng intelligence unit ng PNP sa Lucena City. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Benjan Chukia, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Aming salamat Benji Antioquia mula po sa Quezon. Samantala sa iba pang mga balita, 3 tulak naman ng illegal drugs ang naaresto ng mga otoridad sa isang bypass operation sa Cabuyao City sa Laguna. Nadakip ang mga suspect na sina alias Mark Rosa at Fred matapos magbentahan ng 500 pisong halaga ng shabu ang isang undercover na pulis sa barangay Banlik. Nakumpiska sa kanila ang 6 na pakete ng shabu na may bigat na 17 grams, sinatayang nagkakahalaga ng halos 120,000 pesos. Nakuha rin sa mga suspect ang cellphone na naglalaman ng mga record ng kanilang naging katransaksyon. Nasa custody na ng pulisya ang mga suspect at paharap sa kasong paglamag sa anti-drugs law ng bansa. 6 na individual din ang nahuli sa aktong nagsashabu sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Actions Radio Davao. Jun, may buntag. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, arestado ang 6 na individual na nagsabosisyon sa ikinasang drug bypass operation sa mga operatiba ng Sasa Police Station sa pangunguna ni Police Captain Arnito Ico dakong alas 6:06 ng umaga sa Purok Santa Lucia, Barangay Sentro, Agdao District, Davao City. Target sa nasabing operasyon ay isang alias Boss, 37 anyos, residente sa nasabing lugar at top 6 sa drug watchlist sa Davao City. Samantala sa nasabing operasyon, naaktuhan naman ng mga operatiba ang mga nagsabosisyon na sina alias Tabor, 40 anyos, nakatira sa San Francisco Street, Barangay Sentro, Agdao District, alias Bisamina, 30 anyos, alias King, 23 anyos, alias Michael, 32 anyos, at alias April, 32 anyos, nakatira naman sa Purok Dakudao, Barangay Lizada, Turil District. Nakumpiska ng mga otoridad ang iba't ibang klase ng pakiti ng shabu at shabu paraphernalia, mga suspect sa sampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Action Radio Davao, Jun Suter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Jun Suter. Namabahala naman si House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert H. Marbers sa pagsulpot ng mga illegal na droga sa karagatan ng Ilocos. Ayon kay Marbers, kung hindi ito diversionary tactic, posibleng ginagamit itong propaganda para siraan ng gobyerno. Paliwanag ng kongresista, hindi kasi basta-basta na lamang maghuhulog ng kilo-kilong illegal drugs sa karagatan, lalo't katumbas ito ng malaking halaga ng pera. Una rito, noong nakarang linggo ay pumalo sa halos 80 pakete ng illegal drugs ang nadiskubreng palutang-lutang sa karagatang sakop ng Ilocos Sur. Street-level individual na pedicab driver arestado din sa drug bypass operation sa San Fabian, Pangasinan. Masantos siya kabasan, sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy. Nasa kustodiya ngayon na San Fabian Police Station ang suspect na kinilalang si Rowel Castro alias Kaki, street level individual, 37 anyos, may live-in partner, pedicab driver at residente ng Barangay Tibag, Mangaldan. Sa ulat ni San Fabian Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datwin, alas 6:55 ng hapon, nagsagawa ng bypass operation ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Poblasyon, kung saan isa ang nagkunyaring buyer at binentahan ng suspect na isang plastic sachet ng shabu kapalit ng marked money at agad itong inaresto. Nasamsam din sa pag-iingat ng suspect ang marked money na ginamit sa operasyon. Nasa humigit kumulang 1.04 grams ang illegal na droga na kumpiska sa suspect na may street drug price na 7,072 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ni Castro.
Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis po, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman laundry sa triple stain-away formula. Tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Nilinaw naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora na hindi niya sinasabing walang nilabag na batas si Boy Dila. Ginawa ni Mayor Zamora ang paglilinaw makarang iharap niya sa media si Lexter Castro alias Boy Dila na nag-viral habang winawater gun ng isang rider habang nakadila noong nagdaang Wata Wata Festival. Sinabi ni Mayor Zamora na walang nalabag si Castro sa umiiral na ordinansa ng lungsod. Pero sakali anyang may dumulog para magreklamo, partikular na ang rider na kanyang binasa, maaari pa ring maparusahan o makulong si Boy Dila. Pero meron ding isang aplikante ng trabaho. Hindi daw po natanggap sa trabaho niya dahil na-late yata siya dahil nga sa nabasa. Samantala sa iba pang mga balita, abot naman sa 600 individual mula Carmona, Cavite ang tumanggap ng ayuda mula sa tanggapan ni Senator Francis Tolentino. Mismong si Senate Majority Leader Tolentino nanguna sa pamamahagi ng tulong sa Carmona Town Plaza. Ayon kay Tolentino, kabilang sa mga nabigyan ng ayuda ang mga may kapansanan at mga senior citizen. Sinabi pa ng mababatas na mahigpit ang koordinasyon ng kanyang opisina sa DSWD para sa implementasyon ng Aid to Individuals in Crisis Situation o AICSA. Bukod sa mga benepisyo, nagpasalamat din kay Senator Tolentino ang City Government ng Carmona dahil sa aktibong suporta para sa nabanggit na programa. $27 na makalipas ang alas 4 ng umaga. May babati daw muna sa atin dahil po sa atin pong 85th anniversary. Magandang umaga po kay dating Vice President Leni Robredo. Happy 85th anniversary DZRH. Nakikiisa ako sa pagbati at paghanga sa matagal niyo ng tradisyon ng paglilingkod bilang longest running radio network sa bansa. Sa gitna po ng mga hamon ng ating panahon, sana ay patuloy po kayong manindigan para sa katotohanan. Congratulations sa lahat ng bumubuo ng DZRH. Mabuhay kayong lahat. Pisyong tapat sa iyo, DZRH. Maraming salamat po, dating Vice President Leni Robredo. 28 na makalipas ang alas 4. Malinaw na inabuso ng pamilya Goo ang late registration para sa pagpapanggap na sila'y mga Pilipino. Ito naman ang binunyag ni Senator Sherwin Gatchalian sa panayam ng DZRH at ng radyo natin matapos mag-match ang fingerprint ng kapatid ni suspended Bambam Mayor Alice Goo na si Wesley Leal Goo at ang Chinese citizen na si Guo Shangjian. Dahil dito sa pagsisiwalat ni Gatchalian, napatunayan naman ng National Bureau of Investigation na Chinese rin ang kapatid ng alkalde at meron din itong Pilipino at Chinese passport. Na lumalabas itong si Guo Shangjian at itong si Wesley Guo ay iisang tao lang dahil yung fingerprint nila ay magkaparehas. At makita namin dun sa dokumento na meron siyang Filipino passport, makikita natin doon. Pero meron din siyang Chinese passport na live pa na ginagamit niya kasalukuyan. Lupit ano ha? Binubusisi naman ng National Bureau of Investigation ang nadiskubring ikatlong Alice Goo na kumuha ng NBA clearance sa Quezon City noong 2005. Ayon kay NBA Director Jaime Santiago, sumasailalim ngayon ang pagsusuri ng ahensyang fingerprint ng ikatlong Alice Goo. Sinabi na Santiago na sa pagbubusisi sa address na nakasulat sa application ng clearance ng ikatlong Alice Goo, hindi naman ito nag-i-exist. Anyang address ng aplikante ay nakarehistro sa Quezon City pero wala naman niyang napatunayan na Alice Goo na naninirahan sa lungsod.
Wala namang ibang detalye sa identity ng nadiskobring ikatlong Alice Guo. Una rito, sinabi ng NBI na si Bamban Mayor Alice Guo at ang Chinese national na si Guo Huaping ay nagmatch naman ang fingerprint. Magandang umaga, Pilipinas! Kumpirmado ng Chinese nga ang suspended Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Ito naman ang sinabi ni NBA Director Jaime Santiago kaugnay ng usapin ng tunay na pagkakakilanlan ni Guo. Paglilinaw ni Santiago, merong record ang NBI ng fingerprint ni Guo Huaping o Guo Huaping na requirement ito ng Bureau of Immigration sa lahat ng madayuhang pumapasok sa bansa. Una rito, kinumpirma rin ng NBI na tugma ang fingerprints ni na Mayor Alice Guo at Guo Huaping, habang iba naman ang mukha at fingerprint ng alkalde na nakarehistro sa isang pang Alice Leal Guo na taga-Tarlac. As far as her identity, whether she is a Filipino or not, palagay ko nakita na natin na siya ay Chinese. Okay, so case closed na yon. Opo, ay conclusive po yung aming findings. Tinatanggap po yan sa hukuman. Bilang pagkilala naman sa chess prodigy na si Christian Giancarlo Arca at sa kanyang potensyal at malawak na impluensya sa pagunlad ng sports sa bansa, tiniyak ni Senator Bongo ang sapat na suporta sa lahat ng mga batang atleta. Ayon kay Senator Go, dala ng ating mga atleta ang puso at diwa ng ating bansa kaya't nararapat silang suportahan sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Ginawa ng senador sinabi ng senador na magagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng kinakailangang resources na inaasahang makatutulong para makapag-concentrate sila sa kanilang paglalaro. Nangako si Senator Go na gagawin niya ang kanyang makakaya upang makamit ni Christian ang tagumpay hanggang sa umabot sa international recognition sa larangan ng chess ng ang Pilipinas. Samantala, patuloy ding sinusulong ni Senator Go ang Senate Bill 2514 o ang panukalang Philippine National Games Act na naglalayong bumuo ng National Sports Program. Pinangunahan naman ni Senator Lito Lapid ang AX payout sa Noveleta, Cavite kahapon sa inisyatiba ng tanggapan ni Lapid na biyayaan ng tig 2,000 pesos ang nasa 500 tricycle drivers at mga PWDs. Mainit ring sinalubong si Senator Lapid na mga residente ng lungsod. Sa pangunguna naman ni Mayor Dino Reyes Chua, nagpasalamat ang mga benepisyaryo kay Senator Lapid sa napapanahong ayuda sa kanila. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Alas 4:34, baka may mga importanteng lakad kayo ngayon. Agahan ang gising, pero huwag kalimutang magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Pero ang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian, yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Target ng Department of Agriculture na bawasan ng 60,000 metric tons ang importasyon ng baboy sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pagtataas sa lokal na produksyon sa 2.1 billion pesos na halaga at implementasyon ng Banner Swine Repopulation Program na mas kilala bilang National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion Program. Naniniwala si Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. kailangang mapaigting at mabigyan ng pansin ang pagpapatupad ng nasabing programa para makamit ang target ng proyekto at katatagan sa presyo ng karning baboy sa mga pamilihan. Maraming salamat, Secretary Q. Laurel. Ngayon ho natin mapikita na yung Secretary ho ng Department of Agriculture ay para po talaga sa sektor ng mga magsasaka.
Ayan ha. Secretary, maraming salamat po. Ramdam namin ang inyong malasakit sa mga magsasaka. Ayan ha. Parang si Dr. Helen Tan lang din yan eh. Ramdam po ng mga taga-Quezon ang kanyang malasakit sa mga magsasaka dahil yung pong mga gagandang planting material ng kakao galing Davao talagang hinakot at her own expense para maitanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon ang mga magsasaka na dating umaasa sa kopra meron na pong ibang pinagkakakitaan. Ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Yung pong mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate nagtataglay po ng mga produktong ani din po ng mga magsasaka. Yan, makikita po ninyo yun sa tangerinechocolate.ph. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangkilikin natin ang gawang atin. Available po ang Tangerine Chocolate sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Kaya kung kayo nagbabalik na bumalik ng Pilipinas, yung mga kababayan natin dyan sa abroad, wag na hong magbitbit ng imported na tsokolate. Dahil itong Tangerine Chocolate ay gawang lokal, but taste and looks global. Tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! 12 milyong pisong halaga ng smuggled cigarette na kumpiska naman sa Indanan Sulud. 2 menor de edad pa ang na-rescue. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum Kuyang Angel. Sa inilunsad na anti-smuggling operation ng Indanan Municipal Police Station at ng iba pang PNP units sa bahagi ng Sitio Laom Niog, Barangay Kajatian, Indanan Sulu, inabutan ng 2 menor de edad na naghahakot ng mga karton na naglalaman ng smuggled cigarettes. Kinumpiska ng joint elements ang 210 boxes ng assorted cigarettes na may halagang 12 million pesos, habang nirescue naman ang 2 bata na inabuso mano ang karapatan bilang paglabag sa child labor law. Hindi naman matumbok kung sino ang nagmamayari ng nabanggit na kontrabando. Ang mga nakumpiska ay napipintong ito turnover sa Bureau of Customs habang patuloy na sa ilalim sa investigasyon ang 2 bata sa layuning matukoy kung sino ang mga nag-utos sa kanila na maghakot sa nasabing smuggled cigarettes. Sa kaliwat kanang pagkaharang at pagkakumpiska ng mga smuggled cigarettes sa Basulta area, Region 12 at BARM, ayon sa Pro 12 officials, hindi lamang umano revenues ang nasasagip rito ng Philippine security sector, kundi maging ang seryosong pagkasira ng kalusugan ng mga Pilipino na dulot ng paninigarilyo. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutat. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Shukran, Jun, maraming salamat. Mas pinabura naman ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga employer kaysa sa mga manggagawa. Ito ang sinabi ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sa panayam ng DZRH at ng radyo natin kaugnay ng inuprobahang 35 peso wage hike sa Metro Manila. Ayon kay Africa, hindi totoong hindi kaya ng mga employer ang mas mataas pang aumento sa sahod. Sa kanilang pagdalo sa wage hearing, siniwalat ni Africa na wala man lamang ipinakitang dato sa mga employer para patunayang hindi nila kakayanin ang wage hike. Sa katunayan, kahit anya gawin pang 150 pesos ang dagdag sa arawang sahod, nasa 11% lamang ito sa tubo ng mga kumpanya. Binanggit din ni Africa na ang sahod ng mga manggagawa ngayon sa 16 na rehiyon sa bansa ay mas maliit pa kumpara noong 1989. Pagka may batayan, sinasabi nila na makapinsala yan doon sa kanilang negosyo, nagkasa presyo ng bilihin, magkakatanggalan. Sige, okay lang. Kung mali yung mga argumento ng manggagawa, ng mga akademiko ng Ipon, ipapulanan niyo yung argumento namin. Hindi pwede yung pag-i-express ng opinion at lalo lang hindi dapat pakinggan lamang ng Regional Wage Board ang isang opinion. Samantala, mga agrarian reform beneficiaries tinuruan naman ng DAR Tacloban na magnegosyo. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Hindi lang sa pagsasaka ang tinuturo ng Department of Agrarian Reform, kundi kalagip na pagninegosyo sa mga magsasaka sa Leyte at Samar. Ito ang sinabi ni DAR Regional Director Attorney Robert Antonio. Kahapon binuksan ang Agrarian Reform Beneficiaries sa Organisasyon Center sa compound ng DAR Tacloban City. Magtatagal ito ng 1 buwan na magiging bukas Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Iba lang ito sa Third Carp Negosyo Agrario Trade Fair na papasimulan bukas sa Robinsons Marasbar, Tacloban na tinulungan ng DTI
na aabot sa 44 na mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization member. Ito ay kaugnay sa ika-36 na taon na pagdiriwang ng Comprehensive Agrarian Reform Program CARP ng Department of Agrarian Reform. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si Aristratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa bagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa ibang dagat, sa mga seafarers natin, sa mga mandaragat natin, at sa mga OFW na patuloy pong nagsisika para po sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong mga remittances na nagpapatatag din ho sa ating dolyar, sa ating piso against the dollar. May matakin ho ninyo kung hindi siguro tulong ng mga OFW na nagre-remit Hindi ho 58.80 lang ang palitan ng piso against the dollar. Ayan. Pero siyempre masaya po yung kanilang mga pamilya dito habang tumataas po ang balor ng dolyar. Ayan. Magandang umaga ho sa inyo dyan. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa Las Vegas, Nevada. Nandyan ngayon ang grupo ni Chairman Roland Paulino kasama yung Shriner Philippines para sa pagdalo sa Imperial Session ng mga Shriners Global. Ayan, magandang umaga po sa mga Shriners. Asan na yung picture ng mga Shriners natin na nagpunta dyan sa Las Vegas, Nevada, kasama po si Chairman Roland Paulino. Ayan, kita naman ninyo ang sigasig. At magandang umaga din po dyan naman sa San Diego, California, sa The Midnight Singers, si Tito Jun, si Ate Loy, at saka si Kuya Manny at saka si Tita Cora. At saka syempre, huwag din natin kalimutan ang isa pang mag-asawang membro din po ng Midnight Singer, si Don Art at saka si Doña Linda. Diyan po sa San Diego, California. Oy, gandahan nyo ng practice Asan na yung mga Midnight Singers natin na RHTV Oo, natutuwa sila dahil talagang pinaghahandaan nila yung kanilang nalalapit na pagsabak sa singing competition, concert nila dito sa Pilipinas. Nawala. Hindi bale, sige. Next time na lang. Magandang umaga, Pilipinas! 44 na makalipas ang alas 4 ng umaga, hindi pipilitin ni Health Secretary Ted Herbosa ang pagpapalit ng pangalan ng Department of Health bilang Department of Health and Wellness. Loko to si Alan Encarnacion. Ang sabi ba naman palitan nga, Department of Health and Wellness Spa. Ginawang massage center. Ayon pa kay Herbosa, maaaring isang tabi muna ang pagpapalit ng pangalan ng kagawaran sakaling masyadong malaki ang kakailanganing gastusin. Minungkahi lamang daw ito ni Herbosa para mas maipaalam sa publiko na hindi lamang sakit ang saklaw ng Department of Health kundi pati na ang wellness o pag-maintain ng maayos na kalusugan ng mga Pilipino. Para mapaliwanag ng kalusugan, hindi lang basta buhay ka at walang sakit. Importante, well ka at nagagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin kahit may edad na. Secretary nitong mahaba ang buhay pero nakahiga sa kama, nakalatay, makagalaw, kailangan ilaga. Ayun. Ayon pa sa kalihim, nais din sana nilang sundin ang ginagawa ng ibang bansa na nagbabago rin ang pangalan ng kanilang mga ahensya. Tataas bang sweldo ng mga nurse kung binago ang pangalan ng Department of Health? Lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga private hospital. May lalabas na ngayong taon ang natitirang 27 billion pesos na hindi pa rin nababayaran ang COVID-19 Health Emergency Allowance ng mga medical frontliner. Ginawa ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang anunsyo sa Bagong Pilipinas Ngayon Persona Special Program. Ayon kay Herbosa, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na hindi isasama sa proposed budget para sa 2025 ang pondo para sa natitirang emergency allowance. Nangangahulugan niya ito na kumpiyansa ang DBM na may lalabas na nila ang HEA ngayong taon. Nabatid na sa ilalim ng Republic Act 11712, bibigyan ang mga health bibigyan ng health emergency allowance ang bawat buwang serbisyo ng mga health workers na nagtrabaho noong panahon ng pandemya. Pero
Pero siguro habang iniisip po natin ang pagpapalakas ng ating mga programa para sa kalusugan, maganda i-boost natin ang ating immune system. Sabi nga po, ang Ultabayo, hindi lamang umaga, hindi lamang anytime, pwede ho itong inumin. Ano nga ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga dalubhasa dyan po sa Japan. At ang bawat capsule ho ng Ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po yan sa clinical trial hindi po kwentong kutsero. Ayun, ano pong nagaganawa nito pong postbiotic? Pagpasok po nitong postbiotic na Ultabayo sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system. Ang plasmacytoid dendritic cell o PDC. Ito po yung nakatutulong para maitaboy po yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nakatutulong ito para magkaroon ka ng magandang tulog, magkaroon ka ng sapat na lakas sa kinabukasan. Ayan, kaya para ho doon sa mga kulang ang tulog, pagkatapos kulang ho ang pahinga. Kaya pagkagising ho ninyo, mainit ulo. Diba? Paghanap mo sa langin, para mang wala ka sa kondisyon. Pangit mo ngayon. Diba? Mag-Ultabayo. Para paghanap mo ng salamin, para kang si Ray Talandro. Pogi mo ngayon. Sagutan mo yung salamin. Dati pa. Ayan. Di ba? Boss Manny? Boss Manny de la Peña. Ayan, dyan po sa San Diego, California. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Kung kayo po may mga katanungan, po pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580 o dili kaya pumunta ho kayo sa pinakamalapit na ahensya po at branch po ng Mercury Drug. Meron po dyan sigurado. Dili kaya sa Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy o Curamed. Ang kagandahan pa nito, ang Ultabayo po ay hindi lamang po rehistrado sa Food and Drug Administration at nire-recommenda ng mga doktor. Ito po ay halal certified. Kaya ang paalala ho natin, ang Ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Si Chief Prosecutor Elmer Rillo ay kasama din natin. Hindi pala. Kala ko si Prosecutor Elmer Rillo. Si Manuel Tamayo ang ating makakasama ngayon para magbigay ho ng mensahe sa ating mga kababayan. Boss Manny! Anyari? May greeting siya para sa atin. Sige, mamaya na lang. DZRH, the flagship radio station of the Manila Broadcasting Company and the longest running AM radio station in the Philippines. Happy 85th anniversary. We are privileged to join you in celebrating this milestone. CAAP recognizes DZRH's role in disseminating crucial information for the government to convey, as well as giving voice to public concerns. Your steadfast dedication to delivering timely news over more than 8 decades is commendable and greatly valued in service to our nation. Again, happy 85th anniversary. Pisyong tapat sa iyo, DZRH. Maraming salamat kay Director General Manuel Tamayo ng CAAP. Maganda umaga, Pilipinas! Si Dr. Marcese, ang Dean ng College of Aerospace Engineering, dyan po sa Ateneo de Davao University, kasama na rin natin. Yung team ho nila ay kagagaling lamang po sa New Mexico, USA para lumaban po sa Spaceport America Cup. Galing, ang team nila ay, kung tawagin ay Rocketry Team Sibol. Ayan, Doc, magandang umaga po sa inyo. Kumusta ho kayo? Ay, magandang umaga. Hello sa lahat ng inyo na mga taga-pakinig. Anong nanalo ba tayo? Ano bang paano ba i-measure yung success nung ating naging participation dun sa Spaceport America Cup? Yung Spaceport America Cup kasi, ito yung pinakamalaking intercollegiate rocketry competition sa buong mundo. So, isang tong competition na kung saan yung mga estudyante ay gumagawa ng mga rocket at kailangan nilang ipalipad depende ayon sa kanilang kategorya. So, tayo, ang Pilipinas, ito yung kauna-unahang pagkakataon na
nag-compete tayo sa Spaceport America Cup kasi medyo stringent or medyo mahirap makapasok dito sa Spaceport America Cup kasi nga maraming requirements. So, ang Ateneo de Davao University Rocketry Team, ito yung first Philippine representative natin sa Spaceport America Cup. At tayo ay lumaban sa kategorya na 10,000 foot category or 10,000 feet. So, ibig sabihin nito ay yung rocket na ginawa namin, ang pangalan niya ng rocket namin ay Seaball. Ito yung dinala namin dinevelop namin dito sa Ateneo de Davao University at dinala namin sa Amerika para ipalaunch sa New Mexico, sa Las Cruces, New Mexico during the competition. Ilan na nakalaban nyo, Doc? Ito kasing taon na to, around 152 teams. Wow! Ang nag-compete dito coming from almost 30 different countries. And dito sa Southeast Asia, ang meron lang representative ay ang Thailand at ang Pilipinas. So dalawang bansa lang dito sa Southeast Asia ang nakapasok dito sa Spaceport America Cup for this year. Alam nyo. So, malaking karangalan agad yun na makapag-launch tayo ng rocket doon. Ay kumbaga given na ito rin yung unang pagkakataon na lumaban tayo, malaking achievement na yon para sa atin ng mga Pilipino. Hindi lang yun, pagpapakita natin na talagang seryoso ang mga Pilipino pagdating sa space program, Hindi naman natin bubuuin yung rocket na yun. Teka muna, sino gumastos? Ito kasi may mga sponsor kami na tumulong para maka-launch, makapunta ang team namin. So kasama dito Taikong PH, ang Philippine Airlines nagbigay ng konting subsidy sa amin at saka ang City of Government of Davao. Pero karamihan ng mga ginamit na pagpunta at sa pag-develop ng rocket ay galing dito sa Ateneo de Davao University. And kumusta ho naman ang naging reception sa inyo doon sa Amerika dahil nga sa first time nating sasali tsaka sa totoo lang tayo nag-iisang bansa na walang talagang nailulunsad pang satellite sa kalawakan tayo lang yung wala pang sariling space satellite na yun seryosong satellite yung Cube satellite naman natin doon pang research lang yun wala pa tayong communication satellite sa buong Southeast Asia tayo na lang natitira, di ba? Oo, tayo na lang. Meron pa pala, tsaka Brunei. Brunei at saka tayo, ang na lang. Brunei naman, maliit lang na bansa. Tayo, marami tayong more than 7,600 na isla. So, malaki talaga pangangailangan natin. Tinalo pa tayo ng Myanmar? At saka ng Laos? Oo, meron na sila. Kahit nga Bangladesh, meron na. Pati Bangladesh? Yes. So ito yung isang kailangan ma-address din natin na sana magkaroon tayo ng sarili nating telecommunications. Actually, may mga nakapila na kami mga project, mga proposal para magkaroon talaga tayo ng sarili nating telecommunication satellite. Oo. So naging reaksyon? Sabi, sino tong team na ito galing sa Pilipinas? Bisyoso. Wala naman kayo sariling satellite. Di ba? Oo. So for sure, yung mga nakalaban nyo doon, lahat doon may mga sariling satellite na. Actually, yung mga teams doon, yung iba doon ay talagang mga matagal na lumalaban dito sa Spaceport. Pero despite being the first time na sumali tayo dito sa Spaceport America, naging maganda naman ang reception ng mga fellow participants at kahit ng top general public. Kasi nung nakita nga nila na may nagdagay kasi kami ng watawat sa Pilipinas. Marami actually na mga membro ng ibang team na lumaban ay talagang lumapit sa amin at pumunta kasi mga sila siguro mga Filipino, mga PhilAm, mga may dugong Pilipino kaya tuwa sila na may sa wakas merong Pilipinas na kasali dito sa Spaceport America Cup at malaki rin ang mga tinulong nila. So pag may mga kailangan kami na kasi nga kailangan namin dalhin lahat ng mga gamit pag may mga kulang or may mga biglaang kailangan na gamit, nagpapahiram talaga. So maganda yung camaraderie na experience ng team sa mga competitor. And lahat sila, yung mga nakilala namin, lalo na sa mga meron din tayong ang sponsor, isang major sponsor kasi is
Virgin Galactic at mayroon tayong mga Pinoy na kababayan na nagtatrabaho dito sa Virgin Galactic. Sila talaga yung sumuporta ng sumuporta sa atin. At look forward na nila yung next year na participation namin. Oo. Ano yung material na ginamit nung ating rocket? Yung rocket na ginawa natin, yung Seagull rocket, bali isa siyang rocket na around 10 feet ang haba. So, yung taas niya. At gawa to ng iba't ibang material. Mostly, aluminum at saka fiberglass ang ginamit namin. Kasi ito yung mga ginawa namin dito sa Ateneo de Davao. At ang fuel na ginamit? Ang fuel na ginamit kasi namin, dahil nga nasa COTS category tayo, kailangan off the shelf. Ito rin kasi yung magiging problema na ang ginawa, kung hindi tayo pwedeng mag-transport kasi ng fuel galing sa Pilipinas papuntang Amerika. So, ang ginawa namin ay doon na namin pinabagsak yung doon na namin pinadala yung fuel diretso para hindi na magka-problema pagdating sa pag-transport na. Although siyempre may mga restriction pa rin na nagtaka pag nakikita sa mga screening sa mga airport natin na mukhang pero napaliwanagan naman natin. Na pang-entry to. Teka muna. Umabot, hanggang anong height ang naabot ng rocket? Ang nalipad niya? Yung rocket kasi nasa 10,000 feet category. So, hindi kasi namin nilalabas yung actual. Pero within within 30% of that margin ng ang naabot. Ang naabot ng rocket. So, yun yung abot ng rocket. Okay, so ito yung dahil dito, ito nga yung mga estudyante, merong 10 estudyante ang pumunta sa US, although may mga naiwan pa na 5 estudyante dito, 6 na estudyante dito na support team dito sa Philippines. Pero sila yung talagang nagtrabaho para magawa at i-launch ng rocket natin. Hindi, alam mo yung motivation na yun para sa kanila, para mag-pursue ng space engineering program, isa ng napakagandang napakagandang motivation. Sana ho sa Philippine Space Agency natin tingnan ho itong programang ito as development na dapat na suportahan in the near future. So, moving forward, anong plano ho ninyo next year? So, Doc Romar. So, hello. Anong plano nyo next year? Sa susunod na taon kasi ay plano namin mag-compete ulit dito sa Spaceport America Cup. Pero titingnan pa namin kung nasa 10K category pa rin or dito na kami sa susunod na kategorya na mas mataas. 3,000 COT. Sige. Anyway, count us in push din ng innovation sa atin. Sige. Count us in, Doc Romar, dito sa mga initiative na ito. Maraming salamat for joining us. Maraming salamat. Thank you. Si Dr. Romar Sese, ang Dean ng College of Aerospace Engineering ng Ateneo de Davao University. Kita mo ninyo, may pag-asa talaga na darating ang panahon. Maglo-launch tayo ng sarili nating rocket, at magpapadala ng kauna-unahang Pinoy astronaut. Maganda umaga, Pilipinas! Ngayon kasi marami tayo, asungot pa lang Nahalal naman tuwing eleksyon. Ay, wag natin kalimutan para ho dyan sa mga taga Central Luzon, mga kalapit na mga lalawigan at mga regions. Patuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term. About 5% lamang down payment, pwede pang gives. Patakin nyo, 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad after 7 days na take out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo? Puntahan ho ninyo yung mga proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Severa Mabalacat, Severa Bacolod at saka Samira. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o dili kayo sa 0947-434-5555. Nasa loob po mismo ng township, yung pong City Hall, yung department store, eskwelahan, simbahan, at iba pang mga amenities. Kahit ano pang iniintay po ninyo. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon nga po kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong Lucky Dart. Pwede kayong pumunta ng Japan, Ohio gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Pwede ho ng Taiwan, Singapore, Hong Kong, or Thailand. Basta importante, magaling kayong magpukol ng inyong Lucky Dart. Pag hindi pa rin kayo sinuwerte, doon na lang ho tayo sa Premier e-bike at Plus Aircon promo.
ng Westchester Realty. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa prasyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas! Pinas! Ay may buntag sa matig paminaw nato na sa Sugbo. May ngagan sa mga katuranda na sa Negros. Magandang umaga po sa mga taga Davao. Diyos maray ngaga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. 3 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, inamin naman ang Department of Information and Communication Technology na nagkaroon nga sila ng lapses sa nangyaring pagkakahak ng portal ng kanilang Disaster Response Unit. Ayon kay Jeffrey Ian D ng DICT, natukoy na nila ang lapses na ito sa kanilang system ilang araw bago pa mangyari ang pangahak. Ngunit natagalan daw bago ma-update ang system at matugunan ito. Tiniyak na lamang ni D na gagamitin nila ang karanasang ito upang makabuo ng masatag na system at website na maaaring hindi rin nila ituro na maaari din nilang ituro sa iba pang mga ahensya. Tagal ano ha. Sa kabila nito ay giniit naman ng DICT na DRRMD lamang talaga ang naapektuhan at ito'y dinisenyo upang madaling ma-access ng publiko dahil layon nito ay magpakalat ng impormasyon sa panahon ng kalamidad. Explain pa more. Ilang beses na kayo winawarningan eh. Pero at least, di ba, walang nag-o-offer sa kanilang resignation kahit na sila'y nahack. Only in the Philippines. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na hindi makakaapekto ang mga isyu sa West Philippine Sea sa desisyon ng Pilipinas at China na magkasamang labanan ang illegal pogo. Idiniin ni Senator Amy Marcos na limitado sa West Philippine Sea o hindi naman limitado sa West Philippine Sea ang relasyon ng dalawang bansa dahil patuloy pa rin ang pag-aangkat ng Beijing ng iba't ibang mga produkto mula sa Pilipinas. Ikinababahala naman ni Senator Marcos na nakakalusot ang mga dayuhang pugante at nakapagtatrabaho pa sa mga illegal na pogo. Kumbinsido ang mambabatas na meron ng pogo politics dahil marami ang niyang umaaligid sa offshore gaming operators para maghanap ng malaking pera. Sa impormasyon ni Senator Marcos, nagko-consolidate o nagsasama-sama ang mga maliliit na pogo at meron kanya-kanyang mga ninong ang mga ito. Sabi nga po ni Pagcor Chair Altenco, mayroong isang dating cabinet member na matindi ang paglalabi. Kasabay nito ang pag-upak ng senadora sa ilang mga pulis na nagsisilbing bodyguard pa ng ilang pogo worker dahil sa umunoy banta sa buhay. Hinimok muli ni Senator Marcos ang gobyerno na isaalang-alang ang panawagan na suspindihin muna ang pogo operations, lalo't may mga ulat na gumagawa rin ng illegal maging ang mga legal na mga pogo hub. Matatandaang si Senator Marcos ang nanawagan sa gobyerno ng Pilipinas na magpatulong sa mga Chinese authorities sa paglutas ng mga pogo-related crimes. Pagdamay naman sa media ni Senator Alan Peter Cayetano sa bangay nila ni Senator Nancy Binay, kinundina. Detalye na balita mula kay Raymond Adpa sa Rich 28. Raymond. Kinundina mismo ni Senador Nancy Binay ang pagdamay ni Senador Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng media sa usapin ng New Senate Building. Ito ay nang sabi ni Cayetano na sa mga interview ni Binay sa mga media ay pare-pareho ang tanong. Nangangahulugan na sa kanya mismo nanggagaling ang mga tanong laban sa kanila. Ayon kay Binay, insulto ito sa mga miyembro ng media at ng journalism profession dahil gusto niyang iparating na naiimpluwensyahan ng mga senador ang mga miyembro ng media. Nire-respeto umano niya ang papel ng media at mataas ang pagtingin sa umiiral na press freedom. Pagkatapos ng ipinatawag niyang hearing kahapon ay nagtungo si Senador Cayetano sa Senate Media Office at humingi ng paumanhin dahil ang kanyang tinutukoy ay hindi daw mga kasapi ng Senate Media. Bagamat marami na sa mga miyembro ng Senate Media ang masama ang loob sa kanya. Sa hearing kahapon ay nagbangayan ang dalawang senador dahil sa ipinatatayong New Senate Building. Dito tinawag ni Senador Cayetano si Senador Nancy Binay na marites at huwag gawing palengke ang Senado. Narito ang bahagi ng kanilang bangayan kahapon sa Senado. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Adbaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Naging matahimik ang kanilang bangayan.
Tumaas ang seismic activity ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sa nakalipas sa mga oras, pumalo ang 70 na mahihinang pagyanig sa paligid ng bulkan. Karamihan naman sa mga seismic activity nito ay nasa ilalim ng 20 kilometro. 5 volcanic tectonic earthquakes din ang sanhi ng rock fracturing at 85 weak low-frequency earthquakes naman ay mga indikasyon ng volcanic fluid na nasa ilalim ng Bulkang Kanlaon. Nadagdagan din ang degassing ng Bulkang Kanlaon na matindi ang antas ng sulfur dioxide sa average na 1,273 tons per day bago mag-June 3 eruption hanggang sa pumalo sa mahigit na 5,000 tons per day hanggang nitong June 28. Ayon naman sa PBOX, indikasyon ito ng magmatic process sa ilalim ng Bulkang Kanlaon na dahilan pa rin ng abnormal na kalagayan nito. Posibleng tumagal pa ng 1 hanggang 2 linggo ang mataas na presyo ng kamatis. Ayon sa Department of Agriculture, kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, dahil ito sa pagkaantala ng ani sa Nueva Vizcaya sa epekto ng bagyong Aghon noong Mayo. Sa datos ng DA, bantay presyo ngayon ang kamatis at dapat daw naglalaro ito sa 120 hanggang 180 pesos per kilo. Yan pa man, tiniyak pa rin ni De Mesa na bagamat mas mataas ang presyo ng kamatis tuwing panahon ng tagulan, posible na humigit pa sa 160 pesos ang presyo nito sa bawat kilos sa mga susunod na araw. Hinikayat naman ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles sa mga Pilipinong nagnanais na magtrabaho sa gobyerno, bisitahin ang kanilang job portal na csc.gov.ph/career. Ayon kay Nograles, maraming job openings ang pamahalaan dahil laging may pangangailangan para sa mga mahusay at tapat na kawani na magbibigay ng dekalidad na serbisyo sa publiko. Paalala naman ni Nograles sa lahat ng job seeker, direktang ipaabot na lamang ang mga katanungan at job application sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Inaresto naman ang PNP Aviation Security Unit ang isang dayuhan patungong Maynila matapos na magpakawala ng bomb joke sa Dipolog Airport. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nangyari ang insidente dakong alas 6 ng umaga nang sasakay na sa Philippine Airlines flight ang dayuhan at ang kanyang misis. Patay sa report, tinanong ng staff ng aeroplano ang dayuhan kung anong laman ng kanyang luggage. Sinagot ito ng dayuhan, nagbiro na atomic bomb ang nasa loob ng kanyang maleta. Sinagot ito ng dito na tumawag ng security officer ang staff ng airline at ipinaaresto ang dayuhan. Sa ilalim ng Presidential Decree 1727, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang bomb joke at maaaring makulong dito ng 5 taon at pagbayarin pa ng 40,000 na multa ang mga lalabag. Pinag-aaralan na ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute ang height ng mga Pilipino na nagsasabing nakukuha sa genes. Inaalam ko kasi dati akala natin talagang may kinalaman lang ho ang nutrisyon, Ayon kay Gerald Brian Gonzalez, isa pong Filipino academician at senior scientist ng Wageningen University and Research sa the Netherlands, lain ang pag-aaral na ito na maging efficient ang pamahalaan sa nutritional intervention. Ayon kay Rosemary Dumag, Senior Science Research Specialist ng DUST FNRI, kabilang sa pinag-aaralan sa ilalim ng tinatawag nilang Nutrigenomics Study ay ang pag-track sa development ng mga bata mula sa sinapupunan ng ina hanggang sa ika-1,000 araw ng kanyang paglaki. Pero lumalabas nga po sa mga pag-aaral na may kinalaman ho talaga ang genes kung bakit bansot ang mga Pinoy. Ay, baka kayo'y may mga importanteng lakad. Huwag kalimutan magbaon po ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol is specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, walang problema. No problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang
mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahiwagan tunog. 10,000 pala, hindi 9,000. 9,000 na naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano yung item na yan? Isang item na lang hinahanap natin Pinagulong, may gulong, di ba? Sa isang item na madalas na makita sa mga sa mga bahay. Sa mga bahay, mas madalas ito makita sa mga sala. Ayan, madalas din ito makita sa mga hotel. Ayan. Di ba? Pero kinakailangan pagka nagpagulong-gulong ka doon, mag-shield bath soap ka pagkatapos kasi malamang maraming mikrobyo dyan, lalong-lalo na doon sa mga hotel. Sa mga labi ng hotel. Hindi ka naman siguro magpagpagulong-gulong doon. Basta pinagulong yung isang item dyan. Ang nyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text. Empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, i-share nyo muna yung ating programa na inyo pong pinanonood ngayon. Pagkatapos yung sharer badge ninyo, ang lisensya para po'y mapabilang sa mga mananalo. Maganda umaga, Pilipinas! Mananalo kung tama sagot nyo. DILG ginawaran ng PERS 100% audit rating ang Malabon para sa epektibong pagsagpo sa anti-drug abuse initiatives. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay, with the Craig and Gel, nakapagtala ang Malabon government na 100% sa sinagawang audit ratings para sa efektibo ng drug abuse initiative ng DILG. Sinabi ni Mayor Jenny sa Duval na efektibo man ito ng pinaigting na kampanya ng lungsod sa ilalim ng Anti-Drug Abuse Council o ADAC na isagawa ng DILG simula 2023 hanggang sa taon na ito. Patunay mo ito na tapat sa tungkol at layunin ng pamahalang lungsod para sa ligtas na komunidad. Sinabi ng alkalde na mas sisikapin pa nila na mas aktibo sa mga programa tungo sa isang pagiging drug-free ng Malabon. Pinuri dito si Police Colonel J.B. Bayan sa pagpapatupad ng batas sa taat pagsugpo sa kriminalidad at droga, kaya naikasa ang tupada o kaya parikasa tupin ng ang kapayapaan sa lungsod. Malaking tulong din niya ang text MGS hotline numbers at ang kaalaman ng mga membro nito na matugunan ang mga tawag at responde sa tulong ng Philippine National Police. Mula pa rin sa kanana sa Pilipinas, disalit ako si RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. 16 na minuto na makalipas ang alas 5 umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, anytime po pwede tayong mag-take ng Ultabayo Pero pinakamaganda, 2 kapsula bago daw po matulog, sabi po ng mga dalubhasa. Ano bang Ultabayo? Ang Ultabayo po, nagtataglay ng postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya nakakatulong po ito para malabanan natin ang iba't ibang mga toxins na pumapasok sa katawan. Ina-activate po nito yung immune system ng ating katawan. Yung commander ng ating immune system. Ang tawag po dyan plasmacytoid dendritic cell o PDC. Kaya habang natutulog tayo, itinataboy po yung mga toxins sa ating katawan, kaya nakakatulong ito para magkaroon tayo ng magandang tulog, magkaroon ng sapat na lakas sa kinabukasan. Yung bang umaabot ka sa stage 4 ng iyong tulog. Ayan, Kaya kinabukasan pagising mo, kondisyon na kondisyon ka. Kahit na ikaw itong nakalipas na araw, pagod, stress, at kulang pa sa tulog. Ayan, Kaya ang gagawin ho ninyo, mag-abil ng Ultamayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Available din po yan sa Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung meron pa ho kayong mga katanungan,
yan, kaugnay po ng mga benepisyong bigay ho ng Ultamayo na kauna-unahang postbiotic na rehistrado sa Food and Drug Administration at nirerekomenda ng mga doktor. Ito po'y halal certified. Abay, magtanong ho kayo sa ating mga dalubhasa sa 0917-110-6580. Anytime, pwede ho kayo mag-text dyan at meron ho sasagot na mga medical experts. At wag ho natin kalimutan lang ha. Ang Ultamayo po, postbiotic ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 18 makalipas ang alas 5 na umaga. 22 na makalipas ang alas 5 na umaga. Magandang umaga kay Miss Dana Sandoval. Inaprobahan na ng Department of Agriculture ang 34.5 billion pesos sa pondo para sa revitalization ng mga kadiwa stores sa Metro Manila. Ito ay sa kahilingan ng Agribusiness and Development Division o AMAS na maglaan ng 34.5 billion pesos na pondo para sa operasyon ng mga kadiwa. Sa Special Order 944, itinalaga ang AMAS bilang tagapangasiwa ng retailing, selling at market matching activities ng kadiwa store sa Kalakhang, Maynila. Magkakaroon ng 13 kadiwa sa Quezon City, 11 sa Parañaque, 8 sa Las Piñas, 3 sa Pasay, Caloocan at Maynila, 2 sa Mandaluyong at Muntinlupa, 1 naman sa Navotas, Taguig at Marikina. Samantala, sinabi naman ni Agriculture Secretary Laurel na ilulunsad na nila bukas ang Bigas 29 project. 23 makalipas ang alas 5 na umaga. Inanunsyo naman ng Cybercrime Investigation Coordinating Center at Scam Watch PH na maaaring iulat ang sinuman o ng sinuman ng scammer sa pamamagitan ng eGov Super App. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, maliban sa mga umiiral na Interagency Response Center Hotline 1326, meron na rin ngayong bagong feature na i-report sa eGov app. Magbibigay kapangyarihan ito sa publiko na direktang tugunan ang mga text scam gamit mismo ang kanilang mobile phone. Ayon sa CIC, kapag na-download na ang eGov app at makapagparehistro na, pumunta lamang sa More section at pindutin ang report at piliin ang scam o kaya text scam. Kinakailangan lamang niya na mag-upload ng maaaring 5 screenshot at i-report ang scam text at maaaring isubmit ang ulat. Ayan para ho doon sa mga madalas mabiktima ho ng mga scam na yan, ito ho yung inyong pagkakataon. Nagkaroon mo noon ng data breach sa Department of Foreign Affairs. Ayon sa cybersecurity group Deep Web Connect, ibinenta na sa online ang mga nanakaw na mga sensitibong email data sa DFA. Tinuturong na sa likod ng insidente ang isang Cheng Yi. Bagamat hindi pa tukoy kung gaano kalaking confidential documents ang nakompromiso. Wala namang kumpirmasyon ng DFA sa umano'y data breach. Pero yung impormasyon po sa data breach ng DICT nanggaling din po dun sa grupong yun. Umabot naman sa kabuuang 87 na pakete ng shabu ang natagpuang palutang-lutang na naman ng mga mangingisda sa karagatan ng Ilocos Sur. Kasunod dito ng panibagong 4 na pakete ng ilegal na droga na muling nalambat sa karagatan noong Linggo at noong Lunes. Parehas ang mga ito ng 84 packets ng shabu na natuklasan din noong nakaraang linggo. Dahil dito pumalo na sa 591 million pesos ang halaga ng mga pinagbabawal na gamot na nabingwit ng mga mangingisda sa Ilocos. Matatandang bumuna ang Ilocos Sur Police Provincial Office ng Special Investigation Task Group para imbestigahan ang mga na-recover na illegal drugs. May persons of interest na mga pulis sa nangyaring pagdukot at pagpatay sa 2 negosyanteng Chinese. Matay sa report, dinukot ang mga biktima na sina Xia Kepu, 39 anyos, at ang kasama nitong Chinese-American na si Jimmy Singson. Nagdemand ng 5 milyong yuan na ransom ang mga suspect, ngunit pinatay din nila ang mga biktima nang makakolekta na ng 4 million yuan. Nakita ang bangkay ni Asia noong June 24 sa masukal na bahagi ng barangay Patitinan
sa Sagnay, Camarines Sur. Isa sa mga biktima ay isang marketing director ng Sosyu Rainmed Medical Technology. Kung ang dinemand ay yuan, malamang kababayan niya lang din ho yung dumali dito. Huli naman sa entrapment operation ang 3 katao kabilang ang isang pulis. Pulis na naman. Nasangkot sa iligal na pagbebenta ng baril sa Taguig City. Kinilala ng pulisya ang naarestong suspect na sina alias Bobby Luis, 28 anyos, alias John, 34, at alias Gary na isang pulis. Patayon yung pangalanan. Ito dapat na tinutukoy nang sa gayon mapapanagot. Nadakoy pa mga suspect matapos may ulat sa pulisya ng isang informante ang unang iligal na gawain ng mga ito sa Makati at Taguig. Nakumpiska sa kanila ang isang M16 rifle, Glock 17 Gen 4 pistol na may logo pa ng AFP, isang arms Moravia gun at ilang mga bala. Sa verifikasyon ng pulisya, dati nang naaresto si alias Gary. Si alias Gary na pulis noong 2021 dahil sa kasong alarm and scandal. Dinala naman na arestong suspect sa District Special Operations Unit at sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Arestado din ang isang estudyante matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa Taguig City. Ayon sa pulisya, nakwelyohan ng 22 anyos na si alias Mama B sa ikinasang bypass operation sa Barangay Lower Bikutan. Nakuha sa kanya ang 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos at itinurn over na ito sa SPD Forensic Unit para sa pagsusuri. Nahaharap ang naturang high-value individual sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa 20 pamilya naman o 40 individual ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, idineklara na unang alarma ang sunog mag-alas 12 ng tanghali. Agad itong itinaas sa ikalawang alarma makalipas lamang ang ilang minuto dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Ulitin mo natin, ha? Dahil po sa kakulangan ng supply ng tubig, nahirapan ang mga bumbero at mga residente na upalahin ang sunog na naideklarang fire out alas 2:15 na ng hapon. Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay na pag-aari ng pamilya Amora sa May Tindalo Street. Sa ngayon, inaalam pa ng mga arson investigators ang sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala sa mga natupok na ari-arian. Ay, naku, hanggang ngayon, hindi pa rin marisolba yung kakulangan ng tubig sa pagresponde ho ng ating mga fire truck, ha? Paano naman ho, sinaunang panahon pa rin ho yung ginagamit nating sistema. Sa ibang bansa, ang ginagamit na po, compressed air foam system. Foam na po yung ginagamit para mapuksa ho ang sunog, ha? Dito sa atin, tubig pa rin, kaya pagkatapos ho ng pag-operate po ng mga bumbero, wala ka marirecover dahil water damage na rin ho yung mga gamit, lalong-lalo na yung mga computerized parts. Di Aladdin. Ay, sasmi Ginoo. Maghahain ng petisyon ng ilang agricultural groups sa Korte Suprema ngayong araw na ito laban sa pagbaba ng taripa sa mga imported na bigas. Ayon kay dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, hihilingin nila na magkaroon ng temporary restraining order sa implementasyon ng Executive Order 62 sa July 6. Ginit ng grupo na hindi dumaan sa konsultasyon ang EO62 na naglalayong tapyasan ng 15% mula sa dating 25% ang taripa. Kabilang sa magtutungo sa Supreme Court ay ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang Federation of Free Farmers, ang United Broiler Raisers Association UBRA, ang Sorosoro Ibaba Development Cooperatives at ang Philippine Mais Federation Incorporated. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga!
Pilipinas. 31 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang basama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga po sa ating mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Yung pakiusap po ni Dr. Helen Tan. Tangkilikin po natin ito pong produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ito pong tangerine chocolate. Isa lamang yan sa mga produkto nila. Pero ito talaga brand na ng mga magsasaka at mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Yan tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, para maitanim mo sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng mga dekalidad na cacao beans para may process para maging tangerine chocolate. Kaya mga MSMEs na rin ho, yung pong ating mga magsasaka. Hindi na lang sila umaasa sa kopra at iba pang mga ani sa bukid. Yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate, gumamit din ho yan ng mga ani ho ng mga magsasaka. Kaya ito'y 100% produkto ng mga magsasaka at mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. I-check po ninyo yung available na mga supplies o mga variants sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Ang tangerine chocolate ay gawang lokal, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Kinukumbinse ng Liberal Party si nating Vice President Leni Robredo na tumakbong senador sa 2025 elections. Ito ang sinabi ng Party President at Albay Representative na si Edad Selagman. Bagamat iginagalang daw nila ang naunang desisyon ni Robredo na sumabak sa mayoralty race ng Naga City. Binaril naman ni Lagman ang nilutang na posibleng makipag-alyansa ang Liberal Party sa mga Duterte o sa mga Marcos. 4 ang kinikonsiderang senatorial bets ng LP para sa eleksyon sa 2025 at posibleng hindi makompleto ang 12 slot sa senatorial slate dahil sa limitado naman ang kanilang pondo. Inilabas na ng Department of Trade and Industry ang price guide para sa mga consumer na bibili ng mga school supply para sa simula ng school year 2024-2025 sa Hulyo 29. Suportado ito ng DTI sa programang Balik Eskwela ng Department of Education. Partikular na binigyan ng price guide ang mga notebook, pad paper, lapis, ballpen, crayola, tambura, sharpener at ruler. 68% ng mga school supplies ang na-monitor na wala namang paggalaw sa presyo habang 8% ang pagbaba naman ng iba pa. Buti naman. Inaalalahanan din ng DTI ang mga mamimili na suriin ang label ng mga gamit sa paaralan na nila ay dapat na may pangalan, address ng manufacturer o importer at may nakalagay kung ilan ang bilang ng pahina ng notebook at saka pad paper. Inikayat din ng DTI Secretary ni si Fred Pascual ang publiko na bumili ng mga school supplies sa mga kumpanyang sumusunod sa labeling requirements ng kagawaran. Samantala, ipapaskal naman sa website ng DTI ang price guide para sa mga school supplies. Ayan ha. Kaya dun ho sa mga... Pero kami nung nag-aaral ho kami, di ba? Magaling kami mag-recycle. Yung mga notebook na hindi nagamit, ginagamit pa uli yan eh. Tapos pag... pwede mo na maghingin eh. Yung mga hindi pa nagamit, tapos tatahiin. Pagka sumobra, ibebenta. Negosyo na. Magandang umaga, Pilipinas! Saka pagpasok namin, lalong-lalo na pagka yung quiz, di ba? 1/4 lang naman eh. 1/4 yung mga katabi ko, buo yun. Ka na lang. Yabang Tapos, di ba? Siguraduhin mo lang na mag-share ka. Hindi pagpapakopya yun ha. Bilang share ka ng sagot pagkatapos ng exam. Hindi lang nila alam kung tama o hindi yung shinare mong sagot. Ay, magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas ha. At muli, maraming salamat po kay Congressman Ador Plato doon sa kanyang patuloy na support at pagtangkilik sa ating pong panawagan na magtanim ho ng kawayan. Alam ho ninyo, napakagandang programa ho niyan, lalong-lalo na doon sa mga kaldung bahagi po ng mga kagumatan.
Ang bilis tumubo ng kawayan eh. Kaya nga po ang ginawa ho ni Kaador nung makita niya ang kabuluhan ho ng ating advokasya para po sa pagpropagate ho ng kawayan, siya na mismo ang gumawa ng inisyatiba na magkaroon ho ng bamboo propagation dyan po sa Ipo Dam, dyan po sa Angat Dam, dyan sa watershed, para mapabilis ang panumbalik ng pagiging berde ng ating pong mga watershed. Sana po tularan ng iba pang mga mambabatas natin, ha? Nang sa gayon mapanumbalik natin ang sigla ng mga bukid. Nagdiwang ng kanyang 95th birthday si dating First Lady Imelda Marcos sa Palasyo ng Malacanang. Nasa tabi ng dating unang ginang ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa isang selebrasyon na inihanda ng kanyang anak na si Senator Amy Marcos. Bukod kay Senator Amy at Pangulong BBM, dumalo rin ang isa pa nilang kapatid na si Irene Marcos at sina First Lady Lisa Araneta Marcos, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at San Miguel President Ramon Ang. Una nang sinabi ng Malacanang na magiging tahimik lamang ang selebrasyon ng karawan ng dating unang ginang. Happy birthday, Madam Meldy. Ayan, kita ho ninyo, glamurosa pa rin. Maganda umaga, Pilipinas! 5:41 ang oras sa buong Kapuluan. Makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, baka kayo taga Binangon ng Rizal o naghahanap po kayo ng magandang investment, mabibiling bahay. Yan po sa Binangon ng Rizal, yung bang pagka tumingin kayo sa labas, green at saka malamig na paligid ang inyong mga kikita. July 27 po, launching na ho ng St. Monique Ballet. Yan po sa Barangay Pantok, Binangon ng Rizal. Kung gusto ninyo makapag-abuyo ng early discount, mag-text na kayo sa 0917-719-7908. Ulitin natin, 0917-719-7908. Pwede rin ho yata itong mabili sa pamamagitan po ng Pag-ibig Housing Loan. Doon ho kayo magtanong, doon ho sa numero nating binigay. Kung hindi, punta ho kayo sa launching sa July 27 nandyan po sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal, ang St. Monique Ballet. Ganda nyo, pagkagising mo, makikita mo magandang view. Tapos tipid ka pa sa aircon kasi malamig yung lugar. Sige! Text na ho kayo doon sa numerong ating ibinigay. Samantala, meron ng uling babati ho sa atin para po sa 85th anniversary ng DZRH. Magandang umaga po kay dating Vice President Leni Robredo. Happy 85th anniversary DZRH. Nakikiisa ako sa pagbati at paghanga sa matagal niyo ng tradisyon ng paglilingkod bilang longest running radio network sa bansa. Sa gitna po ng mga hamon ng ating panahon, sana ay patuloy po kayong manindigan para sa katotohanan. Congratulations sa lahat ng bumubuo ng DZRH. Mabuhay kayong lahat. Pisyong tapat sa iyo, DZRH. Maganda umaga, Pilipinas! 10,000 po ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan, Ay, biglang natahimik yung ating mahiwagang tunog. Basta ang clue natin dyan, isang bagay na gumugulong, pinagulong ho sa isang bagay na madalas makita po sa mga bahay, sa mga sala, sa mga opisina, at saka sa mga hotel. Ito na. Ano yan, pinagulong na yan, basta, ito matagal lang ginagamit, kahit yung mga sinaunang panahon pa, ginagamit na ho ito ng mga Romano pa. Ayan, Ang inyong pong mga entries, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text natin text line gamit ang inyong mobile number. Dagdag na clue. Gusto pa? Dagdag na clue. Sige. Ginagamit ito madalas ng mga adult. Yung bagay na pinagugulong ay madalas na ginagamit ng mga adults. Mayor Zamora nangakong babawi ang San Juan matapos ang kontrobersiya ng Wata Wata Festival. Detalye na balita mula kay RH52 Edgel Parosa. Edgel.
Angel, hinimok ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang mga residente nitong ibangong muli ang pangalan ng lungsod matapos ang mga kontrobersyang inabot nga sa pinakahuling Water Festival. Ayon sa alkalde, babawi ang San Juan sa umunay masamang pagtingin ng marami dahil sa maling asal ng ilang mamamayan. Kabilang umano sa adjustments o pagbabagong gagawin ng syudad ay ang pagtatalaga ng basaan zone sa Panulukan and Domingo at Tigibara, kung saan dito lamang maaring gawin ang tradisyonal na basaan. Gayon din, pinalalagyan na rin ng alkalde ng pangilang ordinansa para sa kapistahan ni San Juan Bautista para sa mga kababayang Katoliko. Samantala, nilinaw ni Zamora ang mga lumabas na balitang walang naging paglabag sa batas si Boy Dila o itong si Lexter Castro, yung nag-viral lalaking namasa ng isang rider sa gitna ng pista. Sa mensahe sa reporters, sinabi ni Zamora kahapon na pwede pa rin makasuhan itong si Castro sa ilalim ng revised penal code o ng civil law oras na may lumabas o lumitaw para magreklamo rito. Para sa Kaunahan sa Pilipinas, DJH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jel. Hinahunting na ngayon ng otoridad ang driver ng pick-up truck na sinasabing namaril naman sa road rage incident sa Quezon City noong Martes. Wala pang pagkakakilanlan ng suspect na sakay ng Nissan Navara. Nakabangga ng Toyota Vios sedan na may sakay na 6 katao kabilang ang 2 bata. Batay sa report na pauwi na sana papuntang Quezon City ang sedan nang mabangga ang side mirror nito ng pick-up truck. Pero sa halip na huminto, pumarurot pa ang truck dahilan upang siya'y habulin. Nang huminto ang truck sa kanto ng Quezon Avenue at Manawi Street, bumaba ang driver nito, nagpaputok ng baril. Dahilan upang tamaan ng bala ang 38 anyos na ginang na sakay ng sedan. Patuloy ang investigasyon sa naturang insidente habang hinahanap pa ang driver ng pick-up truck. Nako, tapang ha. Oo, siya na nga itong may kasalanan, siya pang nagawang mamaril. Baka naman may mga makuha ho ng mga CCTV dyan sa lugar. Kaya ngayon napakahalaga po nung dashboard camera, para pagka may ganitong mga insidente, madaling matukoy kung sino man itong gumagawa ng ganitong klase ho ng mga kalokohan. Abay, bantakin nyo, siya na nga itong nakadisgrasya, siya pa itong may ganang mamaril, di ho ba? Oo, siya na nga po kung sino man itong walang konsensyang ito, pero namaril nga namaril nga kaya wala nga konsensya, di ba? Ay, susme, sana kunin ka na ni Taning. Maganda umaga, Pilipinas! O, paalala natin muli para hindi na humatularan ito pang isang foreigner na nagbirong meron daw siyang atomic bomb sa loob ng kanyang maleta. Paalala ho natin sa ating mga kababayan, wherever you are, kung kayo po'y sasakay ng pampublikong sasakyan, kaya yan ay barko, kaya yan po ay train, kaya yan po aeroplano, lalong-lalo na aeroplano, masama hong nagbabomb joke ka. Umiiral pa rin po ang Presidential Decree number 1727 na mahigpit pong ipinagbabawal ang bomb joke ka. Maaari kayong makulong ng 5 taon o pagbayarin pa ng hanggang 40,000 pesos na multa. Kaya para ho sa mga nakakaisip ng kung ano-anong mga kalokohan, iwasan ho nating magbiro ng ganyan. Kahit pa siguro sabihin mong kalokohan naman, may dala kang atomic bomb sa loob ng iyong maleta, di ba? Kaya lang, joke pa rin ho yun. Bomb pa rin yun. Di ba? Mahirap po yan. Dahil baka yan pang maging dahilan ng inyo pong pagkakakulong. Oy, umiinit din po ang bangayan dyan po sa Senado dahil nga po dito sa issue ho ng New Senate Building, kahapon nagkaroon ho ng mainitang pagtatalo si Senator Nancy Binay at saka si Senator Alan Peter Cayetano. Ayan, kaya lang ang issue kasi dito hindi yung sinasabing nagiging personalan na dahil dun sa alitan ng Taguig at saka ng Makati, sa totoo lang ang usapin po nakatutok
doon sa tamang paggamit po ng public funds. Pondo ho ng gobyerno dyan eh. Kaya nga po ang ginawa ni Senate President Jesus Escudero, pinatigil muna yung yung construction. Kaya nagpapatuloy po itong Senate inquiry para ma-determine kung bakit nga ba biglang lumaki yung halaga ng national o ng new Senate building. Kaso humantong ito sa pag-walkout eh. Oo. Maniniwala ba kayo na ang landscaping nagkakahalaga ng 600 million pesos? Hulo? 600 million pesos po, landscaping pa rin. Tapos, yung broadcast system po ng new Senate building nagkakahalaga din ng halos kalahating bilyong piso. Wow ha? Parang pera nyo yan ha. Tapos nagkaroon din daw po pala ng lapses dito sa proseso po ng DPWH kung kaya't na-delay ang construction time. Na-extend ito ng 852 days. Ayan ha. Na-delay. Na-extend ng 852 days. Alam mo ba ninyong impact ko nun sa sa pera ng bayan? 78.9 million pesos dahil lang po sa pagkakadelay ng naturang construction. Ayun ha. Kaya may katuwiran, ito po'y maimbestigahan dahil nga sa hindi biro ha, yung paglobo. Nagtatalo sila 21 billion o 23 billion. Regardless kung magkano ho yun, ang malinaw ho dito, lumobo, diba, ng walang kalaban-laban si Juan de la Cruz na nagbabayad ng kanyang buwis na pinanggagalingan ng pondong ginagastos para sa mga proyekto ho ng gobyerno. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, habol muna natin. Nasa Oro Street, Barangay 773 sa Dagonoy, San Andres, Maynila ang ating malakas promo. Kaya para ho sa mga suki natin dyan sa Oro Street, Barangay 773, Dagonoy, San Andres, Maynila. Abangan ho ninyo, lakasan nyo ng mga radyo nyo dahil nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Ayan ha. At habang inaantabayan na natin ang unang mahuhuli ni Sherwin, ito muna ang Director General po ng CAAP, si Director General Manuel Tamayo para po sa kanyang pagbati sa DCRH. DCRH, the flagship radio station of the Manila Broadcasting Company and the longest running AM radio station in the Philippines. Happy 85th anniversary. We are privileged to join you in celebrating this milestone. CAAP recognizes DCRH's role in disseminating crucial information for the government to convey, as well as giving voice to public concerns. Your steadfast dedication to delivering timely news over more than 8 decades is commendable and greatly valued in service to our nation. Again, happy 85th anniversary. Pisyong tapat sa iyo, DCRH. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, teka muna. Magandang umaga din nga pala sa mga taga-DITC, DICT. Alam ho ba ninyo na nagrereklamo yung mga scholars nila na dapat i-graduate ngayon July 28? Hindi ho sila makakuha ng credentials nila dahil gagraduate sila mula sa UP. Mga scholars ho ito ng DICT. Hindi ho sila makakuha ng credentials kasi hindi ba binabayaran ng DICT ni Secretary Uy ang UP? 75 mga scholars po mula sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ang namumroblema ngayon. Pati daw stipend nila hindi pa naibibigay. Pinalaps ng DICT ang budget. Project pala ito nung panahon pa ni dating DICT Secretary Gringo Hunasan. Oo. Pero nung nag-assume sila, nagbigay pa ng mga message of inspiration at claim to fame dun sa programa. Pero ngayon, magbabayaran na. Ayaw bayaran po ng DICT yung dapat na bayaran nila mula po sa UP, bayaran po nila sa TMC, UPTMC. Maganda. Oy, Secretary, oy.
baka naman po pwede ho ninyong isettle na itong problemang ito, nang makagraduate na po itong mga scholars ho ninyo. Nakakahiya, nakakahiya. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Fresh mula po sa South Korea. Kala nyo kasama na natin nasa Oro Street, Barangay 773, Dagonoy Street, Santa Andres, Maynila, si Sherwin Alparo. Anong sayo? Anong sayo? Ganun pa rin. Kuya Angel, nandito na tayo sa Pilipinas at talagang Pilipinas sa Pilipinas to dahil mantakin mo, eto, itong bahay na to nakatune in sa DZRH nakatune in sa DZRH. Siya'y naglalako ng Yakult. Eto yan, naglalako ng Yakult. Pero pag umaga daw, talagang tumututok siya sa DZRH. Nood. Pangalan. Teka, labas ka ng konti, nawawala Sherwin, labas ka ng konti. Alam mo naman dito sa atin, ang signal sa Pilipinas, maihiyan ng konti ng palaka ang mga... Oo. Ayan. Labas ka ng konti, nawawala. Doon, ang lakas-lakas ang wifi. Grabe. Saan? Oo, tapos nakikiconnect ka tapos sa Seoul. Sa Seoul? Libreng wifi sa gobyerno ng Seoul. Nangiinggit ka naman? Nangiinggit ka naman? Tapos mamimili ka kung fast o slow na na wifi ang gagamitin mo dito may choice ka rin naman May choice ka rin naman May signal o wala? May signal o wala? Ang problema dito mas madalas wala. Ayan, nawala. Pero connecting tayo. Dito. Ayan na. Kausapin mo na lang. Kausapin mo na lang. Del Barrio sa Rizal. Belen. Del Barrio sa Rizal. Si Ate Belen Del Barrio. Dati kayong taga Bicol. Oo, dait. Ngayon ay taga dito na kayo. Sa Oro Street. Oro dito yan sa may sa may katabi lamang to ng Dagonoy Public Market. Katabi ng Dagonoy Public Market. Ayan, dito sa may San Andres, Maynila. Oo. At kayo yung palagi nakasunin sa DZRH. Ay, oo, kahit gabi. Natutulog na lang ako. Nakatutok pa rin sa inyong cellphone na may nakatutok ko na lang. Oo, sa inyong Facebook DZRH Live. At sino paborito yung announcer pag umaga? Angelo Palmones. Si Angelo Palmones. Talaga. Siya, bigyan na natin yung premyo ni Nanay Belen. Dahil paborito niyo si Angelo Palmones, meron kayong 1,000 pesos. Thank you. Just meron pa kayong grocery at saka DZRH t-shirt. Salamat po. Naku, maraming salamat din sa... Salamat at kasi ipandagdag ko pagpapalaser ko ng mata. Magpapalaser ng mata si Nanay. Sosyal. 1,000 pandagdag pang laser ng mata. Malabo na. Mapalaser. Pero palagi pa rin nakatutok sa inyong DZRH cellphone. Ganun talaga, tiis-tiis. Pero ang importante, ngayon naglalako pa ho kayo. Oo, araw-araw. Araw-araw naglalako ng Yakult. Nako, kaya naman ang sarap-sarap ng umaga kapag gantong anak ko. Kasama niyo ang anak niyo sa paglalako. Hindi, nagsusupervise siya. Bahay-bahay. Siya ang nagsusupervise naman. Nako, kailangan pala makatandem natin to mag-supervise pag bahay-bahay. Malaman natin kung nakikinig ng DZRH yung mga taga dito. Sige. Sa San Andres Bukid. Okay. Kaya naman, nako, maraming salamat po sa inyo palagi pagtutok sa DZRH. Thank you for making us number 1 sa latest Kantar survey. Kaya naman, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, panonood at pagtutok sa DZRH. Live mula pa rin dito sa may bahagi ng San Andres Bukid sa Maynila, Aris number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama sa Sherwin
Oo nga po. Si Sherwin Alvaro, gwapo. Ayan. Sir Alvaro, dali rin yung pagpaparita dito rin sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Susunod na po ang 2x2 sa ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo rin sa magandang umaga. Maraming salamat sa inyo ulang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ay mula po kay Johannes Kepler, isa pong German astronomer at mathematician. Ang sabi niya, I much prefer the sharpest criticism of a single intelligent man to the thoughtless approval of the masses. Hoy, narinig mo na ba ang malaking balita? Muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DCRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Aba, 11 days na lang. At muli na pong magsasama-sama sa 85. Sa isang adikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para sa DCRH, ako po si Angelo Palmones. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas!